Hika CFD from Borongan, Catholic. Okay. Kung naintindihan ko po yung rules, tama ba na isang tanong lang, tapos Dalawa. babalik na lang? Ang Bigyan tanong kita ko, ng dalawa. Two Can I questions. ask questions to all the resource speakers? No. Simultaneously, hindi. At least two questions, minimum of two questions addressed Babalik directly. na lang, babalik na lang. Okay, balik ka na lang. Okay. Thank you. My first, actually I have two questions, pero interrelated sa ating first speaker, Okay. kay Brother Ramon Gitamundok. Gitamondo, Okay. who discussed about the Eucharist. Sir, good evening. You discussed, according to you, if I heard you right, verses 25 to 70. In verse 50 to 51, it says, "But the bread that comes down from heaven is of such kind that whoever eats it will not die. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. And the bread that I will give you is my flesh, which I give you so that the world may live." 3 times Jesus Christ mentioned only the bread. And to highlight, if you eat this bread for 3 times, Jesus said, will not die, will live forever. The world may live. Only the bread. My first question is this the biblical basis of the church that during the Mass, kayo lang po ang umiinom ng dugo, kumakain ng flesh, kami, unod lang, flesh lang? Kasi sinabi dito ni Jesus Christ na bread lang. Is there such thing in law? We have the so-called term substantial compliance. Is eating the bread alone a substantial compliance to this order of the Lord Jesus Christ? That is the first question. The related question is verses 53 to 56. It says, Jesus said to them, I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life on the last day. For my flesh is a real food, my blood is real drink. Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I will live in them. Here successively 4 times, Jesus Christ declared that we should drink and eat. This time both. And because of that, he said, we'll have life in yourselves, have eternal life, and raise them to life on the last day. Live in me, and I live in them. The second question is, verses 51 and 50, which mentioned only the bread, is it contradictory to verses 53, 54, 55, 56, which consistently mentioned the bread and the wine? Thank you. Okay, thank you for your questions. Brad Ramon Gitamundok. Okay, thank you for your question, Brad, regarding the discourse of Jesus on the Eucharist. So regarding the first set of verses that you mentioned where Jesus taught that he who eats the bread will have life everlasting. And in John chapter 6, verse 55 to 58, Jesus also mentions his blood. He who eats my flesh and drinks my blood will have everlasting life, and I will raise him up on the last day. Now, in the Catholic Church, we have a doctrine which we call the concomitance of the body and blood of Christ. So what we are receiving is the living bread. So where the body of Christ is, there is also the entire Christ. That is why the doctrine of the Church teaches us that when we receive Christ in Holy Communion, we receive the entire Christ, body, blood, soul, and divinity. So in the first set of verses, it's correct. Jesus was telling us the truth that whoever eats the bread will have everlasting life. And in the second set of verses, it is also correct that if we eat the bread and drink the wine, we also have everlasting life. So there is actually no contradiction in the 2 sets of verses. Follow-up question.
So ang pagkaintindihin ko sa sinabi niyo po, sir, concomitance, is that so? Kung Yes. meron flesh, kung may unod na dugo. Yeah, is that concomitance. Is that what Concomitance you of the mean? body and blood So, of Christ. what is the purpose then why in 53 to 56, Jesus Christ consistently said it should be the bread and the wine? If he wanted to say to adhere to that rule or that principle of concomitance, why is there a need for him to be specific and be repetitious for 4 times that there should be a blood and there should be a bread for his flesh? That's whatever is your answer. Thank you very much. Yes, as I have mentioned, both are true, no, by virtue of the doctrine of the concomitance of the body and blood of Christ. Whether we receive Christ under the form of bread, we receive the entire Christ, or whether we receive Christ under both species of bread and wine, we also receive the entire Christ. Okay. Okay, thank you. So, next. Doon lang sa microphone. Akala ko magtatanong na. Sige, si ma'am, si sister. Maayong gabi sa tanan. This is a follow-up question lang ganyan sa Sister, speaker. paila ka muna. Okay. Ako si Belia Kepo from Biliran. Catholic? Pure Catholic. Yes, okay. Go ahead. Ang akong pakiana kay one of my students before, nag-ingon na ako nga, Ma'am, nga naman nga, kanang, ang inyo ba mga pari, kanang dihagani sa Eucharistic din ang follow-up na lang to sa question kanya ni Sir. Nga naman nga, kanang ang iyong pag-take sa Holy Communion, nga naman kuno nga, ang mga parila, maoy mo inom sa wine o sa blood of Christ, ang inyo tinapay lang, kanang bread lang. Mao na gani ang giingon nako sa mga estudyante nako. And that students of mine before is Iglesia ni Cristo. Yun lang po. Okay. Nga naman daw, ang pare ramay mahubog ng inyo ha, katurang tinapay. Oh, mga padre, tubag. Ako, tubag. Ang pangutana, nga naman, sa misa, ang pari ramay mo inom sa bino, o ang mga tao, ang tinapay raman. Maunay mo objection. Mo ba? Mo ba? Mo ba? Opo, Father, yun po ang tanong ko. Yan po ang tanong mo. Ito rin ang sagot ko. No. Okay. Gigo naman ni Brad Ramon nga when we receive communion, either bread or wine, we receive the whole Christ. No. So it's not necessary that we have to receive both. Ang importante nga imong ginawat, no, ang atong Ginoo in any form, no, whether in bread or in wine. When you panaglitan, one ay sacred host na horot, yun ay wine na labilin, you can still receive Holy Communion by drinking the wine. The same Christ, the whole Christ ay imong nadawat. Practical reason. Kay kung paimnon mos bino, tag sa kabaga bino ang among asa mo tanang tag sa paril nga bino ipainom ni tanan be. Be, practical reason. Sige tagpalit ng bino kadaghan ng manginog bino. Nani. The church is the dispenser of the sacrament. And being the dispenser of the sacrament, the church defines
the doctrine of the sacrament, but also the church has the power to legislate the manner in which the sacrament being celebrated. So, part of the discipline of the sacrament of Holy Communion is, it is possible and it is okay to receive Holy Communion, both the bread and the wine, or in any of the two speeches. Okay. Okay. Salamat, Father. Nay, Enoch. follow up? Sige. Wala na yung follow-up. Oh, next question. May gabi, Brad. Mga brothers and sisters, ako si Nestor Caliao, ay presidente sa St. Roque Parish sa CFD. Okay. Ang akong pangutana nga sa ganihang una nga nagsulti Okay. nga ang edad sa atong nataw ang atong Katoliko nga pagtuo 33 AD. Ang akong pangutana, nagsukad ba na sa uno? Kay kung atong mahibalaan nga ang BC o ang ED, ang BC dako ti pagamay, unya ang ED gamay ti padako. Diin magsugod, diin matao ang atong Ginoo. Kay ganiha murag ako nabatian nga uno na tao ang atong Ginoo. May follow-up pa question mo ko, otro. Okay. Tubaga. So ngayong pangutana regarding atong unang namahayag kaniya sa wapa ta official nga nagsugod. Sa Dito tuang kay Husol. kay Brad Hosol. Okay. Paligog patinaw, bro. Okay, so atong klaron, tama, no? Before Christ, ang counting of age is from the top to the bottom. Pero sa pagkataon ni Jesus Christ, wala nagi hulat ang una sugdan ang iyang edad o ihap. Natao si Jesus Christ 604 BC. Pagkataon ni Jesus Christ, sugod na ang Anno Domini. Wala na hulata ang uno, ang BC nga moabot pag uno. Automatic erase. Pagkataon ni Jesus Christ, wala na tong type of counting of age before Christ. Pag edad niya 1 year, start na yon ang AD. Anno Domini. Pag edad ni Jesus Christ, 30, sugod siya panudlo. San Lucas 3:23. Pag edad ni Jesus Christ, 33, namatay siya. Dito, gipresyo nato nga ang pagkatao, ang pagsugod sa simbahan, pagtukod niya 33 AD. So 2023 man taron minus 33 AD equals 1,190. Mao nang edad sa Kristyanismo. Okay. Okay, wala ang imo manggugi kalibgan nga basig gipaabot pag uno ang BC, wala na. Pagkataon ni Jesus Christ 604 BC, nag-start na yon ang AD. Wala na ikwenta to, wala na gipaabot og uno ang BC, aron mawala siya, wala na to gikwenta. Pag edad ni Jesus Christ og 1 year, sugod na ang Anno Domini. Wagtang na ang BC. Okay. Thank you, Brother Husol. So, di na ito nalibugon. Kay kanang panahon na Nalagoy natao follow-up ka gamay kay ganiha iya maging na uno. Pero kung uno idig yun, kung si Kristo na tao, mawa ang katong BC nga dako ti pagamay kay kuan man na nagtabo presto nga nya ED is gamay ti padako. Pero ang kuan na ni itumbok na lang nato diha kay ang nabasa na ko sa pagka tao ni Mama Mary is 20 BC unya nanganak sa kan Jesus Christ sa pag-edad niya 16 niigo sa 5 BC which is igo sad siya sa 33 AD sa pagkatao sa atong simbahan. Sakto na to iyang giingon nga 1,990. Kay mo na maingon nato simbahan nga almost 2,000 years ago. Wala man gyud nitugan nga mao gyud na siya ang edad yun sa atong relihiyon nga Katoliko nga natao. Ang kuan lang na nga ang kamatayon ni
Herodes mao nay gibasihan kay si Herodes namatay sa 4 BC. So muatras na nga rin sa 5 BC pagkatao ni Kristo. So ana na siya ang kwintada. Okay, okay. Okay, naigo na to nga kuan niya. Okay. Is 1,990. Kuwang na lang og napulo. Okay, so that is only a matter of point of clarifications. Sige lang. Anyway, ang punto mo ko rin at least wala na tao sa 1914, si Jesus Christ, kanatukod si Bahan. Okay, thank you. Next question. Yes, brother. Rigo Maglasang, Katoliko. Katoliko. Sa 1 Korinto, Asan may address mong question? bisakin sa lang nila. Bisag kinsa. Oo, bisakin Sige. sa lang. Sige. Kaya murag mo man ni sa murag mo kabantay kung kisig ganiha kay na late may kabot. No? Okay, Kaya, go ahead. sa 1 Korinto 11:27 nagingon busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay o magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. So kita Okay. mo dawat sa lawas ug dugo, lawas naman to kay kanina kay pwede ra mag lawas no. San Juan 6:58. Malangit gihapon ta bisan pag paan re atong dawaton. Pero gingon diri ngayon ikalawat ato kung dili tatakos unsa ni tabo nakasala ta batok sa lawas sa Ginoo no. So ang pangutana ang Katoliko mo nagtudlo ta nga aron mahimutang takos sa pagdawat sa sakramento sa Eucharistia kinahanglan ta nga modawat usa sa sakramento sa kumpisal. Inigmisag madomingo daghan kayong mangumpisal mga Katoliko. Aha. Ang mga umpisal, mga lawat, no? Daghang mga lawat. Yang pangutana, kana bang tanan nga nangalawat, nakakumpisal ba na before sila nikalawat? Okay. Kisay mutubag, Brad Ramon. Okay, about sa pangalawat, nga nakasala. Asa naman to si Brad? Asa na to? Palihog, pabilin lang sa kuan Brad para tindog lang dia. Okay. Okay, ang So, pangutana. address to, ato patubagon si Brad Ramon Gitamundok. Ibalik tong last part sa mong question. Pangutana, daghan may nakilawat during sa misa, matag Domingo. Ang pangutana, nakakumpisal ba to sila tanan? Kay og wala ta kumpisal, palin daghan ang nakasala. Nakasala batok sa lawa sa Ginoo. Okay. Brad, ang principle yun sa pare nga kung mapakalawat siya, si bisan kinsang muduol niya sa kalawatan, pakalawaton yun. Kunya, tinuon man na Brad, according to the discipline of the sacrament, also canon law, and also of the catechism of the Catholic Church, that anyone who is conscious of grave sin may not receive Holy Communion. Pero kinsa may pare makahibaw nga ikaw guilty kag mortal sin. So it is presumed nga kanang mga tao nga muduol niya is in a state of grace. Kaya kinsa may pare na hibaw that that person is in state of sin. Kamu na mahibaw sa inyong kaugalingon. Na kung conscious mo nga you commit mortal sin, so ayaw lang sa mong kalawat. Mura man na ba? Pero kung muduol gimo diha, na ang principle na nga, we should never deny the sacrament. Paluak, pangutana. Follow up. Pader, kana bang before sa misa, kanang sa pagsugod sa misa, di ba nakikitawag act of contrition? Penitential Kana right. ba siya kanang act of contrition? Musofis na ba na dito nga nangumpisal na ang mga tao? Okay. In the penitential right, no? Kaya naman ko yung uban por ngayon nga, enough na ga, buwapil ka sa penitential right, makakalawat na ka. Pero,
lagi ang balaod sa simbahan nga the sin of the mortal sin can only be forgiven in the sacramental confession. So kupisal gyud ka. Okay. Sige, duha raman tumulong, balik lang It is ulit. all, according to the teaching sa catechism, mass, if you attend mass and you have venial sin, that venial sin ma-forgiven diha sa pag-attend mo sa misa. But mortal sin, you need to go to sacramental confession. Hala. Okay. Thank you, Father Lucas. Next. Sige, Brad. Lito Ligtas, taga Bohol. 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 Okay. Kasi sa Tagbilaran. Nasakay ni ang pangutanaha unta sa talk ni Bro Ramon, pero ang akong i-address ni pangutanaha sa atong tulo ka mga pare. Okay. So pare gini mong gusto. Gusto. Initan gini mong pare gyud. Okay. Sige. Ang matod pa ni Bro Ramon nga diha sa chapter 6 sa John kanang ang mga tao ndool kang Hesus. Ya, kasi si Kristo nagpakita og mga milagro. Di na to mahisgutan tanang milagro kay daghan man. So sa ato pa nakita sa iyang mga disipulo, kini mga disipulo gyud ni kay tigsunod-sunod man ni sa iyang mga milagro. Nya mo nang nya nang adlaw na usa ka adlaw nga wa magpakita si Kristo. Usa ka adlaw wa magpakita, pero nay nakabalita nga tuwa sila adto na chapter 6 verse 25. Lord, kanus ara man kaani. So disipulo to. So kay disipulo man naa ni pagtuo. Okay. Ikaw makaingon og wa ni pagtuo kay nagsunod-sunod gyud ka Okay. Kristo. So ang akong pangutana mao kini. Diha sa chapter 6 verse 30, kung wa ko masayop, nangutana ang mga disipulo. Unsa di ay ang imong nabuhat nga milagro aron makatuo kami kung kinsa ka? Ingon ana nangutana mo, unsa di ay ang imong nabuhat nga milagro bisan nakita nila tanang milagro. Ang pangutana nila, unsa di ay ang imong nabuhat nga milagro nganong aron makaingon kami o makatuo kami si kinsa ka. Ang pangutana naho mao kini. Nganong nakapangutana man kadtong mga disipulo sa ingon adtong pangutanaha nga nakita man niya o nila ang tanang milagro nga gibuhat ni Kristo. Okay. May tagbuhi pa itong disipuluhan, okay? Pwede pa ito pangutanon ron. Pero mga pare, mga daw pa ito Tayo kagon. mong pangutana. Di ba? Kanang maong pangutana nimo, ato nang i-contextualize. Sa diha nga ngatong Ginoo naghimo og milagro in the multiplication of the loaves, ang mga tao bituo kaniya nga mauna ni siyang hari, mauna ni siyang Mesiyas, himuon ta siyang hari. Mauna nga kanang mahina nga ang Ginoo himuon lang hari, usa ka nakabuta nga gilikayan sa tong Ginoo. Mao manggani nga ngatong Ginoo mibiya sa panon o miadto sa pikas tampi sa lanaw sa Galilea o gisunod siya sa mga tao because these people wanted to make him a king. Nakaron, amina mo, sa diha ang ilang naapasa na itong to other side of the Sea of Galilee, ang ilang pangutana, Lord, kanus ka pa man miabot? Umingon na nga itong Ginoo. Pamiros Tomas Ginoo, nangita mo ka na ako? Kaya nakakaon man mo? Di ba? Mo na? Nangita mo na ako tungod kay nakakaon ka mo. Sultihan ko ka mo, pangita sa pagkaon ka mo last sa kinabuhing walay katapusan. Sa lakton nga pagkasulti, no? Katong mga tawhana nangita sa itong Ginoo, unsa ilang motive. Dili tungod kay nakasabot sila sa miracle of the multiplication of the loaves. Nangita sila because they have other motive. What is the motive of these people? Iyan ito mga tinunan. No? Mingon ang atong Ginoo, nangita mo kanako kay nakakaon man kamo. Sa lakton, katong mga tawhana, nangita to sa itong Ginoo kay nakakaon man sila. Dili tungod kay nangita to sila sa Ginoo, tungod kay sila nahigugma sa Ginoo. Nangita sila sa Ginoo tungod they have their own selfish interest.
They want to satisfy their physical need. Mao nga atong Ginoo ningon, pangita kamo sa pagkaon nga mulungtad sa kinahanglan walay katapusan. Follow up. Ang akong follow up, Sige. Go ahead. ang akong follow up ba? Ha? Nakita sa pangutana ko nagsukat ang akong pangutana. Ha? Nakita man nila tanang milagro, pero Oh. ang akong pangutana ba? Nganong nakapangutana man sila nga unsang di ay milagruha ang imong nabuhat. Ang imo, ngano nakapangutana man sila? Pangutana sila. Ngano kami may pangutanon? Oo siya. Okay, thank you. Next. Sila. May gabi, Padre. Kami. All right. Sa Tagum City ni Danny Esperas. Danny Spiras. Okay. Ang akong pangutana mao ni, Okay. Address to? sayod kita nga ang Diyos human sa iyang kamatayon, mabanhaw gayud siya. O gani mingon siya nga sa ikatulong adlaw mabanhaw siya. Ang akong pangutana mao, ngano man nga dito mangyud sa ikatulo ra ka adlaw siya nabanhaw, nganong di man dito sa una o ikaduha, nganong dito pa mangyud sa ikatulo. Ha? Usa tayo pangutana. Usa tayo pangutana. Balika kay wa na klaro kay nabibo. Nabanhaw sa ikatulong adlaw dili sa una o ikaduha. Usa tayo pangutana. Ngano nga nabanhaw ang ngano Ginoo sa ikatulong ka adlaw, ngano man dili una o ikaduha, mali pangutana. Okay. Mao na. Wala. Ang tubag. Ha? Kaya mo may kabubutos Ginoo kung mabanhaw sa ikatulong ka adlaw. Kristiyan na di mo Ginoo. At lain pag yun na, kay maumay panagda sa mga propita na sa tulog ka adlaw siya pagkabanhawon to fulfill that prophecy. Jesus had to rise from the dead. Yan. Okay. Follow up question, Padre. Follow up. Follow up question. Kung gitagna man sa mga propita nga mabanaw sa ikatulo, labaw patingali nga makahimo siya sa iyang desisyon o hunahuna nga mabanhaw siya sa dili matagna sa mga propita tungod kay ang propita mas ubos man og panghunahuna kaysa maong Dios. Kamo gyud ha. Okay. Ang imong pangutana, ngano mabanhaw sa ikatulong adlaw, nga mahimo man niya pagbanhaw kausa ikatuha ka adlaw. Magbuti ka sa Ginoo. Maumayang kabubuton. That is His will, and nobody can question the will of God. Okay. Di ba? Okay, next. Okay, sunod mangutana. Go ahead. Good evening everyone. Owen de la Victoria, CFD. Ikaw na lang kakatulik ko ng utana, but I think this question is something of academic value for the benefit of everyone here. Okay. Especially of those people who belong to my generation. Katubitang kusog nagbasa-basa sa unang horror comics. So it follows that the question will be addressed, I think, to the more experienced in deliverance and exorcism. I'd like to address this question to Father Darwin. No? Father Darwin, okay. Father Darwin, is it true that there are different kinds of demons? There is an incubus, so is it true? Iba-iba, lahi-lahi ang mga kinds of demons? Kana lang, Father. Totoo yan. Totoo yan. Na meron silang mga sariling mga identity, sariling lingwahe. No? So, maglalatin yung mga demonyo. Minsan niya ay mag-Chinese. No? Isasagutin ko naman, no? Abo chike, ek, cheriki kong kwela. So, meron silang sariling lingwahe, may sariling identity. So, unique din yung mga demonyo. So, kung sabi ni Saint Ignatius of Loyola,
ang mga demonyo ay nasa iba't ibang mga bayan, iba't ibang barangay, sa lahat ng sulok ng mundo na busy sila. Merong kaso sila Brother Wendell doon na may kasintahan siya ng demonyo, engkanto, sinamahan niya. At pumunta sila sa kaharian nila. At tinanong niya na ang laki ng inyong kaharian, pero wala kayong upuan. Wala kayong tulugan. Wala din kayong lamesa para sa para kainan. Ang sagot ng demonyo, wala kaming panahon sa pag-upo, sa pagtulog, dahil busy kami sa pagkuha ng mga kaluluwa ng mga tao. So busy-busy yung demonyo, walang tulugan, no? Pero tayo ay gusto nang matulog, no? Pero yung demonyo ay busy. So sa tanong mo na iba't iba ba yung karakter ng mga demonyo, merong hierarchy of demons. Merong hierarchy. Yung 7 capital sins, merong demonyo sa likod ng mga kasalanan natin. 7 capital sins. Totoo na may demonyo, no? Okay. Iba't iba yung mga karakter nila. Okay, thank you, Father Darwin. Next. Kinaya ko pangutana ako na siyang i-address nga to kang Paila, Brad, paila. For the record, paila. Ande Trane from the Diocese of Nabal. Kinaya kong pangutana, ako nang i-address nga to kang Father Enoch. So, sa dili pa ko mangutana, mga yun nagpasaylo kang Father Enoch, o magpasalamat sa iya, ha. Mga yun pasaylo nga ako siyang giambos ganina. O niya, magpasalamat sab ko nga, ningsanong po siya sa akong pag-ambos. Okay. So, ang akong pangutana, bahin ganina sa imong giingon diha sa Genesis 3:10 nga si Adan og si Eva mga hubo, di ba? Tungod sa pagkaon di adtong prutas nga makaon. Katong pagkaon nga makahilo sa ilahang prutas sa kaalam. Ako pangutana mao kini. Sa papangutana sa Ginoo nga asa kamo, buot may pasabot nga wala makasabot ang Ginoo kung asa sila? Atay patubag ni Father Lucas. Kung natigwalaan bang Ginoo atong panahon na, Father? Ang imong pangutana, sa to, buot may pasabot nga ang Ginoo. Ang ako pangutana nakabase diha sa Genesis 3:10. Wala kay mao asa siya. Ang ako pangutana, kinangutana man ang Ginoo nga to kang Adan ug kang Eva kung asa mo, kung asa ka. Ang buot may pasabot nga ang Ginoo wala makahibalo ug asa sila Adan ug si Eva. Okay. Kinangutana man ang Ginoo ug asa sila Adan ug si Eva. Okay. Abi nimo Brad, ang Ginoo na ibaw sa tanan. Hindi ka duha ba? This is higher biblical criticism. No, kung ako nang i-explain ninyo, taas-taas na kini. No, that is what we call literary style. No, a dialogue between God and Adam, also Eve. No, so kanang pagpangutana, no, dili man na magpasabot nga mao gina ang nature sa Ginoo nga siya kasabot. Kundili usa ka na kapamaagi sa pag-relate og usa ka istorya aron nga makuha nato ang usa ka importanteng kamatuoran. Remember the account of two creation. Remember first and second chapter of the book of Genesis are two separate accounts of creation. Unya kanang chapter 3 mao na ang gitawag og the account of the fall of man. Okay. Now, usa ka mo tagay no hinumduman mao ni nga. Sa pagbuhat sa Ginoo ni Adan ug ni Eva, sa pagpakasa ni Adan ug ni Eva, wa pay laing tao kaniadto. No, ang Ginoo ra og si Adan ug si Eva. Now,
ang atong punto din mao ni. Kay based on your question nga wa ba de mahibaw ang atong Ginoo kung hain sila. So ako nagingon ang Ginoo nahibaw sa tanan. Now, ang tuyo na to nini nga ang maong paagi sa maong pagsuwat sa maong basahon sa Henesis aron pagtudlo kanato kung sa kakamatuoran. That literary style is only a vehicle nagigamit sa sacred writer in order to teach us a supernatural truth about the fall of man. Dili tungod kay naglakaw-lakaw ang Ginoo. That is part of what we call literary style. For example, naglakaw-lakaw ang Ginoo, mulakaw din ang Ginoo. Tao din ang Ginoo. That is what we call, kung sa mga siyabe, anthropomorphism. Nakadungog man ang pong anthropomorphism? Karon pa mo kadungog? Karon pa di mo kadungog? Mauna siya. Kanang anthropomorphism, anthropos, Greek word man. So, to ascribe certain acts of human being to God as if God is a human being. But that is part of what we call literary style of the Bible. No? So, kanang pagkasuwata diha, di gina actual yung nahitabo dito. Kundili, it is the way in which a sacred writer communicate the message about the fall of man. Yeah, you study more about biblical criticism kay taas pa kayo na. Okay. Ayan. Daghang salamat, Father Enoch. Okay, thank you, Brad Andy. Next. Doon ay isalot na ako. Okay. No? Tinuod ang gingon ni Father, ang Ginoo omnipresent, omniscience, omnipotence. Pag-ingon, Adan, Eva, hain kamo. Muna'y mga pangutana sa mga Muslim, inyong Diyos wa makabalo. No, asa man pagka omnipresent, omniscience, omnipotence. Una mo na'y pagpahinumdum usab nga ang taong nakasala nawala sa pananaw sa Diyos. Isaiah 59:2, dili ko kamo makita, dili ko kamo madungog tungod sa inyong sala. O ganong mingon man ang Diyos, mikaon ba day kamo sa bunga sa kahoy nga akong gidili kaninyo? Wa ba day mahibalo ang Diyos nga mikaon sila? Kabalo ang Diyos, pero gusto sa Diyos nga ang tao mo ila sa sala, magbasol sa sala, ug musugid sa sala. Pero sila si Adan o si Eva, matod pa ni Father, gatulod-tulod sa sala. Ingon si Adan, Ginoo, ang babae nga imong gibuhat, mo'y nagpakaon nako. Og sa dihang gipangutana no sa mga babae, wag yun maingon, pasaylo ako Ginoo kay nakasala ko. Gitulod na po niyang bitin, ang bitin Ginoo. Sa ato pasukad pa sa sinugdan, kinaiya na sa tao, dili mo angkon sa sala. Okay. Salamat, Brad Mo na Wendell. gitawag og moral application of the text. Ang iyang gitubag. Okay. Yes, Brad? Good evening po. Darius Diraco, Catholic, Archdiocese of Palo, Leyte. Palo, Leyte. Okay. Yung tanong ko po kay Father Fran about the Father Fran. Okay. about sa divinity of Christ and Christology, more on Christology. Kasi nung time na yun, if I'm not mistaken, about sa Zoom namin, about sa God died issue. Okay. Meron kasi hindi ko po yung tinututulan po, Father. Meron kasing Catholic apologist na kumukontra po. Hindi po ako magne-name drop kasi Facebook Live baka ako mabash niyan. Debater po siya, pero kumukontra po siya sa yung nasa Zoom po na tinuro nyo. Okay. Yung kanyang sinabi is na meron siyang basehan yung Catholic question and answer Catholic Catechism based on the Catechism of the Catholic Church, revised edition by Father M. Guzman, yung kanyang pinost, yellow na book. Ito, page 27, chapter 8, Christ Paschal Mystery, number 114. Yung question is, did
Christ die as God or as man? Yung sagot dito sa book, Christ died as man because as God, He could neither suffer nor die. Ano pong stand nyo dito? Okay. Number one, that is correct. But the understanding is wrong. Yang nagsabi niya, no, to deny the teaching that God died on the cross. No, why? Because when we say that Jesus died not as God but as man, we're actually talking about the nature, okay? That Jesus did not die from, or that Jesus took the properties of suffering and dying not from His divine nature but from His human nature. Okay? So, that is correct. But we have to understand that in the light of the official teaching of the church, that Jesus died, that God died because He assumed a human nature which has the capacity to suffer and to die. But again, the ultimate attribution is the person, not the nature or divine nature or whatever, human nature. Okay? So, dapat klaro yung understanding sa mga quotations. Actually, hindi lang yan eh. Meron pang ibang mga books na ginagamit sila. For example, yung Meron The pa po Creed. yung isa. Ito yung kanyang ginamit din, yung The Catholic Faith Catechism, Episcopal Commission on Catechesis of the Catholic Education. Nandito po sa page 125, chapter 5, 474, God has fallen asleep in flesh and He has raised up. Yun yung kanyang ginamit. Okay. So again, the same, no? The same principle. That when we say that God died, we refer number one to the second divine person who assumed a human nature. And because He assumed a true human nature, then He has also the capacity to suffer and to die. Hindi yun sarswela na parang, patya lang ko kayo, mabanhaw makuugma. Or ka third day, no. He really suffered. The divine person really suffered the excruciating pain. Okay? But again, that was possible because of the assumed human nature. Yun. Thank you po, Father. Sasabihin ko po sa inyo in person yung Okay. pangalan ng debater na yon. Okay. Bulong mo na lang, ha? Yes po, Father. Okay, thank you, brother. Next. Maupay na gabi sa Ruben Lumakad from Davao City. Address to Father Darwin Gitgano. Okay, Father Darwin. So, una sa tanan, subscriber ko sa inyo ang punto por punto. Unya, I really experience the effectiveness sa sacramentals kay nakapa-blessing me sa online through Zoom sa pag-blessing of sacramentals. Amo ning gigamit sa mong pamilya. So, sa una, akong misis di siya katulog, nya makakita siya permi og tao o bisag unsa lang, say hapakon siya, nya sa dihang kanang sa una pa man gyud naamang gyud mi daily rosary, unya sukad nga nakoy sacramentals, after sa abong rosary akong i-apply. So, nawala. So, ang pangutana kay naa siya'y mga igsuon nga masakiton ang isa gani na matay na. Kay ang ilang gisaligan, albularyo. Unya, usama pud ko ka PSL, le minister, unya lisod sila patuohon sa sacramentals. So, gi-convince na mo, di sila mo tuo, nya mga bulanon man pud sila, among gitry nga namista man sila niadtong Mayo, nya kay ang ilang lugar kay Kalapi man, unya ikaw kay ilang gipangita sa Diretso sa pangutana, Straight to the brother. point na lang yun sa pangutana. Kay laom ng gabi. Para maklaro lang ba? Karon
dala ko sa kuan kaning olive oil. Ikatulo na nako ning olive oil nga palit. Kay gikan sa Ormoc motor lang ko. Ang primero na hulog wa ko kay balo. Unya ang ikaduha na akong palit nga dalo na ko dire nabilin sa Ormoc. Nya kaganiha ni palit na ko na nako gibuwag. Okay. Mawala na pod. So ning hatag lang ko gamayng kuan ba pasabot kung wala kay aron question. sa kuan. Ang pangutana nako Okay. kay dako man ang Davao god nganong walay akong ipangutana ang atong president sa safety kung kinsa ang naman si Ryan kung kinsa ang exorcist priest sa Davao nya si Toto Espanya amigo man ming Toto unya dili man siya available kay masakiton unya ang importante unta ang Office of Deliverance kay para didto unta nganong primero na akong pangutana nganong ang Davao City sa kadako nganong walay Office of Deliverance. Okay. Father Darwin. So, nasa gi-appoint nga exorcist sa Davao. The same sa amua sa Diocese of Tagbilaran. Sa una, wala pa ko mo active sa ministry na gi-appoint pero dili active. Mo rin nahitabo siguro sa Davao. Ikaduhang pangutana. Nami silingan nga albularyo na nasa apo ning kirig-kirig siya na poses ba. Unya PSL man mi gitawag mi nga mag-ampo nadlo ko kay nagsubaybay man ko sa imo nga bawal man watay authority. So na problema mi kung asa dalon. Kay ingon man ka nga ang iyang head of the family maoy dunay authority. Unya kay ang iyang head of the family kanang albularyo man. So unsay dapat namo himuon? Okay. Una, kato kay ikatikais jud ang tibok pamilya. Kay ang albularyo may hinungdan nganong na possess ang iyang anak. So, muna ikatikais jud nya kung willing sila matabangan. Ban kung di sila willing, muna di ta ka tabang sa ilaha. O mo na problema. You cannot solve the problem if you are part of the problem. O mo na problema karon kay walay mo katikais kay wala may Office of Deliverance sa Davao City. Okay, sige. Salamat. Okay, thank you, Salamat, brother. bro. Reminders to the next to ask question kanang ipagamay lang. Direct to the point ang inyong question kay ang oras na ko diri alas 8 na sa gabi sa akong daot nga relo. Okay. Si Crispina Dahotoy from Almeria, Biliran. Piliran. Okay. Go ahead, ma'am. Kini nga pangutana isut na ko nga to sa tanang makatubag diha. I'm sure makatubag mo tanan. Sige. Okay. I just want to be clarified. Klaro kaayong ang atong simbahan na tukod sa 33 AD in Jerusalem. Ang ipaklaro lang nako sa inyo, please, kung kanus agyod, was it during the time when Jesus said, "Upon this rock I will build my church," or kadto na bang sa Pentecostes? Okay. Sa imo tubag? Okay. Okay, ito yung pangutana. Maura to'y akong Kanus pangutana. yung pangutana. When exactly the church founded by Christ? Panahon ba pag-ingon niya nga, upon this rock I will build my church, or adto bang kadto sa pag-Pentecostes? Okay. Pentecost yung ingon. Oo. Okay. Pag ingon tong Ginoo, di magisultis Ginoo kanang pag-ingon niya, you are Peter upon this rock I will build my church. Diin man. Sa Mateo. Diin man din napita. Si Caesarea Filipo. Oo. O, kibaw na ka. And then,
Kay giingon manggod nga ang Inani ay. birthday sa atong church is during the Pentecost, pagkuntad sa Espiritu Santo. Matiwas ako. Pag ingon sa itong Ginoo, I will, that's future tense. Yeah. Ha? So, pag ingon na, waman siya you are Peter upon this church, I am now building my church. Waman, I will build my church. Ang punto din nga, Jesus really founded His church. No? Onya, kay you want to connect that event of Christ saying to Peter, you are Peter upon this rock I will build my church, to Pentecost. Sakto ba natin? Jesus founded His church on Peter. And then, diha sa Pentecost, dito ma-realize ang maong foundation sa simbahan. Kay mao man nagitawag nato og the birth of the church. Pentecost is the birth of the church according to the teachings of simbahan. So, ang imong pangutana, So therefore, ang 33 AD, pizza di imong ipangutahan natin. excuse me please, ang 33 AD, mauna siya gyud ang pagkatao sa simbahang Katoliko. Question anako. Okay. Bada yung question. Unya, during that time, sa pagkunsad sa Espiritu Santo, mao ba? Okay. Okay. Mo lang na akong gustong i-clarify. Mao ni sakto. Okay. Okay. 33 AD. Mauna siya kay naglibok manggug ko. Kay namay moingon Inaniter nga. ha, when Jesus said to Peter, you are upon this rock, I will build my church. What was specify ang Ebanghelyo? On what date when Jesus said that? No. But definitely, ang itudlo niya nga, ang Ginoo, he really intend to found His church. And this church nga iyang gi-intend, nga iyang pagatukuron, is fully realized on the day of Pentecost. Okay. Okay. So that's it. Thank you. Thank you. Okay, next. Good evening. I'm Hector Damaso from Archdiocese of Davao. My question to Sir Ramon, Brother Ramon. Follow-up okay. lang to. I'm a teacher by profession. I was also asked the same way with that. And I answer also the same with you. And I gave the verse, yung sa 1 Corinthians 11:27, whoever eats this bread or drinks the cup, as a support to my answer. Am I doing the right thing? Yeah, that's perfectly correct, Brother Hector. Okay. Second question, with regards to communion in the hand and communion in tongue, what happened today in the churches is that communion in hand seems to be the norm, and the tongue, communion in tongue, seems to be the exception. What is really the teaching or the law of the church with regards to that? Siya may padumago nimo. Again, si Bro Ramon or si Brother Ryan, yun yung nag-topic ng Eucharist kanina. Okay, I will share to you what Brother Ryan answered. That was taken up also as one of the questions last night, no, sa pagtapok-tapok sa mga CFD before we slept, no, na si Father Pran, si Brother Ryan, asa tayo mga kauban na to. That question was raised. And ang tubag ni Brother Ryan Mihiliano, our national president, is that first we established, no, that both manner of receiving communion is valid, no, and the church's authority regarding the administration of the sacrament, how it is to be administered and how it is to be received by the faithful or the communicant, no. So ang general law is it is through the mouth, no, then the hand is by indult. So I think Father Pran can explain better sa regards indults. Okay. So the traditional norm is communion by tongue, but there is an indult nagigrant sa communion by hand. So there are many Episcopal conferences who apply for the indult and were given approval. And I think Sri Lanka, and then some dioceses like Bolivia
they only have the option of receiving in tongue, not by hand. Thank you, Father. Pwede- And Brother Mon. Pwede, kay Father Fran, isa na lang. Father Fran, you've stated, yung explanation mo that the Church of Christ subsists in the Catholic Church. When that change was introduced in the Second Vatican Council, does it follow that the theology with regards to the Church was also changed? And the second is, are we still allowed... Kindly repeat the first question. Yung sabi nga, according to Vatican II Lumen Gentium number 8, that the Church of Christ subsists in the Catholic Church, and that is a change from Pope Pius XII encyclical, where it uses the ist. So is there a change in the doctrine of the Church when about that? And second, isa ko na lang, Father, para matapos na, it's still allowed for us to use if we say that the Church of Christ is the Catholic Church instead of using the official phrase used in the Lumen Gentium. Thank you. Number one, there is no change because it is a dogmatic pronouncement that the only true church is the Catholic Church, and that has been explained by Pope Benedict in 2007, I think 2007, and then also early 2000 in the document Dominus Jesus. So there is no change. Only, I think, to my mind, it is more on the emphasis. But insofar as the dogmatic pronouncement that the true Church of Christ is the Catholic Church, that still stands. So in relation to question number 2, we can still say it is still valid that we say that the true Church of Christ is the Catholic Church. Thank you, Father Fran, sa clarification. Next question. Go ahead, bro. Go ahead. Aming gabi sa tanan, no? My name is Brother Julius Amoranhini from the Diocese of Malaybalay, Bukidnon. Ang akong kini nga pangutana, akong ipangutana kang Brother Wendell Talibong and Father Darwin Gitgano regarding padugo. Province of Bukidnon, naila siya nga adunay 7 tribes of mostly ani na isa ka pari nga apil sa tribo. Then usa sa ilang practice, Father, nga mamuhat or pamuhat or padugo. Then ang kaming mga CFD nag-push me, nag-remind sa mga lay people nga ang padugo is not the practice of the church. So, after that, na ay radio program, nanawag ang datus, one of the datus of the 7 tribes of Bukidnon, nga ang CFD kuno, ilang salaon, kay tungod, ang ilaha kunong Diyos nga gitawag is Diyos sa mga mao ang yawa. So, gusto na ako ning klaron, Father, kay one of the canon lawyers said, sa mua, sa diha ni consult me ani Father, niingon man siya, Father, nga, ang padugo remind us of the Old Testament, burnt offering in some way, the death of Jesus on the cross is the one time padugo for salvation of mankind from sins. So asa may tinuod ani Father kay ang CFD man God, voluntary walay sweldo ni og mga sala mi ani Father, makabayad mig 15 kakabaw, aha ka mig ibayad ani nga nagsunod raman unta mi sa teaching si Catholic. So gusto lang nako klarohon, Father. Di ka klaro? Di maklaro dire. Klaro. Asa bro? Para okay, sir. Hello. Okay, I repeat the question. Okay. Gusto na ko klarohon, Father, kini bitong sa padugo. Regarding sa padugo, Father, kay kanang sa 7 tribes of Bukidnon, nag-iisa ka pari dito, Father, nga ni-complain gid siya nga kaming mga CFD sa Diocese of Malaybalay, dili gid ipahisgot sa mua ang padugo. Kay mostly 7 tribes of Bukidnon. O gani sa dihang nag-evangelize me dito sa mga diocese, parokya sa Diocese of Malaybalay, naay sa kadatos nga nanawag during radio program o gani si Brother Wendell Talibong ang gitawagan sa mga president during that time nga ni-complain ang usa ka datos sa 7 tribes of Bukidnon nga ang mao nga padugo
is sayawa daw, which is unsa gyud stand ani sa Catholic kay usa man gid si dili na kay mention ang canon lawyer usa ka pari nga kato kong gibasa ganiha nga padugo remind us of the Old Testament. So ni-agree siya sa padugo sa mga indigenous people who live in the province of Bukidnon. So unsa man gyud among buhaton ani Father? So, salamat kayo. So, sa Old Testament naman to'y kuan. Pag-ihaw nila niya, ang dugo mo ay pagbayad sa sala. Di ba? Kaya karon kay nausab naman tungod ni Kristo. So, ang dugo na ni Kristo, dili na dugo sa kanding, dili na po dugo sa baboy, ato'y halad. Na mga practices na padugo, unya, giharas sinuon sila pag-ayo sa demonyo. Ako mong gaag konkretong kuan, usa ka superior sa usa ka madre nga congregation. Ang ilang superior kay ang ilang kumbento infested, marami mga espiritu nagala. So, ang sabi ng mga albularyo, magpadugo tayo. Magkatay tayo ng baboy. So, ang nangyari, napuses tuloy yung madre, yung superiora pa. So, sa Old Testament, kapatid, inaalay nila yung dugo sa Diyos. Pero yung padugo sa mga albularyo ay inaalay nila sa mga espiritu tunto, hindi sa Espiritu Santo. Yun ang kaibahan. Sa Old Testament, yung dugo ay inaalay nila sa Diyos para yung mga kasalanan natin ay mapatawad. Pero yung mga albularyo, yung dugo sa mga kinakatay nila ng baboy ay inaalay nila sa mga espiritu sa kahoy, mga engkanto, mga diwinde, mga kapre. Sila po ay mga fallen angels, mga hindi galing sa Diyos. So kung mag-aalay ka sa Diyos, hindi sa mga engkanto. So bawal po yan, kapatid. Hindi nila magagamit yung Old Testament dahil inaalay nila yung kinakatay na baboy, yung mga karnero, sa Diyos. Hindi sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sa mga pagano na mga espiritu. So, yun ang kaibahan. So, misquotation, misinterpretation sa Old Testament ang ginamit sa pari. So, bawal talaga yun. Kasama ko ngayon sila Ate Sheila, Kuya Dudo, nag-alay din sila ng mga espiritu doon sa kanilang subdivision. Ang nangyari, hinaharas sila. Si Ate Sheila ay nagkasakit. 70,000 na yung gasto nila sa hospital. Walang findings. At yung driver sa backhoe at yung watchman na possess dahil sa ginawa nila na ritual, yung padugo. So, delikado yun. So, kung pagkatay ng baboy, naalay mo sa santo, naalay mo sa Diyos, hindi problema yon. Pero kung naalay mo sa mga espiritu, dahil may mga infested na mga bahay, infested na mga kahoy, alayan ninyo, yan po ay act of worship sa mga masamang espiritu. Kung tanaw nato ang buhat sa mga Apostoles Kapitulo 15, versikulo 29, ayaw kamog kaon sa karne o dugo nga gihalad sa mga Diyos, idols. Muna ang praktisi sa mga pagano. Sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 20, 1 Corinthians chapter 13, verse 20, the pagan sacrifices are offered to the demon, not to God. And I do not want you to be participants of the demons. Ingon si St. Paul. Sa discernment of mystical phenomenon, matod pa sa mga dalubhasa, si Bishop Marvin Masida, taga dinhina ninyo, no? Sakop na sa Philippine Association of Catholic Exorcists, na-appointed siya pagka-bishop dito sa Antique.
siguro nakakuan mo sa iyang paliwanag. Nga kon ang usa ka butang o usa ka balay butangan na asyag dugo, imong gihatagan ang fallen angels o spiritual authority to take over. Matod pa ni Bishop Marvin Masida, siya mo'y nag-lecture nga kung ang imong balay o sakyanan gipaduguan, bisag blessingan kuno na sa pare, wa na'y epekto ang blessing sa pare, kay naguna na ang padugo. Busa sa Ministry of Liberation, dapat i-break una ang consecration, i-deliverance, adisir i-blessing. Now, nganong ingon ana man ng atong pagtuo halo-haloan man og superstitious beliefs? Unsa man kakuyaw ang superstition? Sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of divination. Nganong ingon ana man kasagaran nga ang atong pagtuo na halo-haluan sa mga superstitious beliefs? Maro ang yawa. Kabalo ang yawa nga pinaagi sa simbahan, ang mga grasyag panalangin gipadagayday sa Dios sa pamamagitan ng mga sakramento. Dili gusto ang demonyo nga mabati ang blessing and graces from God sa pamamagitan ng sakramento. Kaya nag-inject siya og superstitions. Aron murag kindi, murag dulce, gihatag, kanana, lakip ang putos, di ba way lami. Moosab ka na ang mga Kristiyano nga ang pagtuo na sa gulag tuo-tuo. So, therefore, sa discernment of mystical phenomenon, lalo na sa exorcism, ang pagpadugo, gidadili yun na siya. O kinahanglan i-break